Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galap shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaksyon sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, mga kakamping, na may gusto lang ho ako na i-share sa inyo, pero bago po ang lahat, nais ko po kayong batiin ng taos pusong pagbati. Happy New Year po sa lahat-lahat. Ayan, nationwide, all over the world. Ayan, welcome back mga ka-action, no? Alam ko na okay naman siguro kayo sa isa't isa, no, sa pag-celebrate ng New Year, no? Ayan, sa iba't ibang panig ng mundo ay hindi pa tapos ang New Year. Mamaya pa sila mag-New Year. Kaya Happy New Year po dyan sa mga malalaking bansa, ha? Pero dito sa Pilipinas, tapos na po sa Middle East. Ayan, Happy New Year po sa lahat, ha? Welcome back. So ito ho mga ka-action, no, ang ating unang-unang balita ngayong January 1, okay? Ang saya-saya. Ang saya-saya talaga. Diba? So ito ho mga ka-action, ng bida sa ating unang balita, unang arangkada ngayong January 1 ay ang mga DDS. O ito ho, nakita nyo po yan? Si Coach Ali na diehard DDS. At itong isa, si Mike Abe, na sabi nitong isang DDS ay binihisa ng SMNI at nilaglag bigla ang SMNI. Okay, ang pinaparinggan niya si Mike Abe. Diba? So, alam naman ho natin na marami na ngayon sa side ng pulahan at sa side ng mga DDS ang nagbabaliktaran. May pulahan na naging diehard DDS. May DDS na naging diehard pulahan. At kanya-kanyang labasan ng mga baho. Okay? So para hindi ho tayo magtagal mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Coach Oli, ano masasabi mo? Nagtatanong lang daw si Mike Abe sa pagkakadre ni Celis. Hindi ba siya informed, coach, na nasa buong social media nakilala si Ka Eric na buong nagbalik loob? Nick TV, maganda tong tanong mo, okay? Sasagutin ko yan. Alam mo, may mga mangilan-ngilan po na lumalabas na video sa akin itong si Mike Abe. Okay? Ako hindi ko po gusto ang tabas ng dila ng taong ito. Ito si Mike Abe. Bakit kanyo? Ang tagal mo sa SMNI. Asaan ang iyong utang na loob? Ang tagal mo dyan. Nakinabang ka rin dyan sa SMNI. Alam mo, ikaw, Mike Abe, siguro ikaw nagtatanong lang din. Palagay ko ikaw, Mike Abe, tingnan mo kung tama itong sasabihin ko. Tanong lang naman, Parang mana ka sa amo mo. Ano yung amo mo? Kayo na umisip kung sino amo niya rin. Mana ka sa amo mo na walang utang na loob. Wala kang loyalty, Brad. Tanong lang yon. Totoo bang wala kang loyalty? Kasi kung makapag-ano to sa SMNI ngayon, grabe. Alam mo, kahit ano ang sama ng loob o hindi mo nagugustuhan na gawain ng SMNI, bilang tao, Mike Abe, bilang tao, huwag mong gayahin yung mga boss mo na mga walang utang na loob, walang loyalty. Makuha ang pangarap kahit walang loyalty. Tagal mo dyan. Brady, huwag ganun. Ako, Coach Oli, paano ko ikaw? Nasa SMNI ka, matagal ka. Tapos meron ka hindi nagustuhan na ginawa ng SMNI. Tatahimik ako. Tatahimik na lang ako. Kasi mahalata mo naman yung tao pag iniipit ang isang bagay. Aaraw-arawin. Pwede mo namang, mali ang ginawa nyo ng SMNI. Okay na yun. Pero yung araw-arawin mo pa, Brad, vlogger ako, alam ko yung ginagawa mo. Tatanong nyo, may dito sila Macber, siguro yung mga iba pang vloggers dito, alam natin yung gawain ganun. Wala kang loyalty. Wala kang magagawa, opinion ko yun. Alam mo yan ang sisira sa bayang Pilipinas, yung mga taong ganyan. Galit na galit ako sa taong walang loyalty. Matupad lang ang pangarap, kukuhanin ang pangarap sa maling paraan. Sabi dito ni DJ Duco, binihisan siya ng SMNI, kaya nga kunwari ako ganon, hindi na para ipiting ko pa SMNI. Nang ganon, sitahin mo lang. Sabi mo, SMNI. Kunwari ako yun may nakikita ako mali sa SMNI. May message ko personal. Oy, Pastor Kibuloy, mali ang ginagawa mo. Ka Eric, mali ang ginagawa mo. Hindi ako sangayon dyan. Tapos tatahimik na ako. We know what you're doing, inaraw-araw mo. Ang tanong, kanino galing ang utos?
Siya ng loyal. Ako, ito, mag-iingat po kayo, ha? Kay kaibigan, kay asawa, kay business partner, ingat ako dito. Kahit saan. Pag ang isang tao walang loyalty, kahit pasabihin mo loyal yan sa'yo, pag nagkagipitan, ilalaglag ka niyan. Ingat kayo dyan sa mga ganyan. Kaya pagka nakakita nyo yung kaibigan, tanong nyo, tingnan nyo yung ano. Sino yung ano dito? Tingnan nyo yung katabi nyo sa kaliwa o yung sa kanan. May loyalty ba itong katabi ko nito? Pag-aawayin pa yung mag-asawa. Hindi, tingnan ninyo. O yung kaibigan kong yun, may loyalty ba? Kasi kung yung taong yan, walang loyalty sa iba, kahit sabihin natin, loyal yan sa'yo, lahat ng tao dadaan sa gipitan. At alam natin ang isang tao paano magre-react. Pag hindi yan loyal at nagipit or may naharap na pangarap, laglagan time. Ang tawag ko dyan, time bomb. Sasabog at sasabog yan. Pag lumakas ang pressure, manlalaglag yan. Kaya ka lang hindi nilalaglag niya kasi walang pressure. Pero nasa ugali po yan, yung pagiging loyal. Paano, Coach Oli, kung mali naman talaga ginagawa? Pwede mo namang sabihan yung tao, di ba? Gaya ng sabi ko. Halimbawa na lang to. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa lang, may nakita kong hindi magandang ugali. Halimbawa lang ni Boss Dada TV. Hindi ko type tong ginagawa niya. Ano yung bibirahin ko rito araw-araw gaya ng ginagawa ni Mike Abe? O kausapin kong personal, Boss Dada, mali ata ito. Dapat ganun. Kung mahal mo ang tao, kakausapin mo ng personal. Pagsasabihan mo. Pag pinalagpas po yung maling ginagawa niya, ibig sabihin, hindi mo rin yun mahal. Bakit? Inahayaan mo lang siya malugmok sa kamunoy eh. Pero sabi nga, kung ang isang tao ay kaibigan mo, sabihan mo in private. Pero pag may magandang ginawa, purihin mo in public. Kaya yung ginagawa ni sabi, para ito sa ang dami nang gumagamit niyan. Brad, tigil-tigilan nyo kami yun dyan. Itong ginagawa ko kasi kami ay para sa bayan. Utot mo. Mali yun. Araw-arawin mo SMNI. Hindi niya naman sinabing para sa bayan. Ewan ko. Siyempre, alam niya naman, ganyan ang palusot eh. Pero hindi para sa bayan yun. Baka para sa bulsa, pwede. O para sa boss mo. Kolokohan mo. Araw-arawin. Ingat kayo sa ganyan, ha? Sabi ni Brown na Pinay, sumikat si Abe dahil sa SMNI. Correct. Tapos ngayon, ganyan. Ay, nako. Yan ang mga taong walang utang na loob. Naniniwala ako sa karma kung anong ginawa mo sa kapwa, yan din ang gagawin sa'yo. Correct. Naniniwala ako dyan, Winnie Guerson. Although hindi sa karma. Naniniwala ako doon sa nakasulat na whatever you sow, you will reap. Ano tinanim mo, yan ang aanihin mo. Kung judgmental ka sa isang tao, ikaw ay mahuhusgahan din. Kung paano ka maghusga sa ibang tao, mahuhusgahan ka rin ng ganun. Katulad niyan, yung loyalty. Halimbawa lang ha, wala kang loyalty. Tagal mo dun sa network na yun. Baka doon ka na nga nakabili ng Amerikana. Hindi, baka lang naman, baka lang. Baka lang. Hindi ko sinasabi. Baka sasabihin yan, baka sumagot. Hindi, mayaman ako dati pa. Hindi, okay lang. Dati na ako may Amerikana. Ang ibig ko lang sabihin, tagal mo dun sa network, ganyan yung asta mo. Wala kang loyalty. Baka mamaya, dumating ang paghuhusga sa'yo, kung anong tinanim mo, yun aanihin mo. Baka meron kang isang tao na ilaglag ka rin. Hindi ka maging loyal sa'yo. Alam mo, mas mabuti pa nga kami. Ang SMNI, binibira namin dati. Hindi ko itatago yan kasi malalaman nyo rin eh. Nasa live ko yan. Binibira namin ng SMNI. Kaming banateros especially. Lalo ako. Sabi ko kasi, mali itong pinagsasabi ng SMNI. Dahil sumuporta yan kay Marcos eh. Di ba? Kaya sabi ko ba, loko itong SMNI na to, masyadong sip-sip. Sip-sip kayo SMNI. Buti pa, yung mga bumibira sa SMNI dati, sila pa nagtatanggol ngayon. Hindi ko sila pinagtatanggol dahil sang-ayon ako sa lahat ng ginagawa nila. Pinagtatanggol ko kasi sila ngayon dahil yung ginagawa sa kanila walang due process. Totoo man o hindi, walang due process. Galit ako sa tao na puro bintang, walang ebidensya, tapos hindi mo pa pagsasalitain. Ano ka, diktador? Thank you, Jing Corpus, ha? Ganun ang tingin ko sa tao na puro akusa, walang ebidensya. Kung ganun lang ang ating batayan, dapat nakakulong na si Bantag, nakakulong na si Tebes. Bakit? Hindi naman pala tayo sa ebidensya nakatingin eh. Puro lang tayo meron akong ebidensya o salaysay, marites. Kaya ang pinagtatanggol ko sa SMNI ngayon, due process. Bigyan nyo ng due process ang SMNI. Dinggin nyo muna sila. Gusto nyong ikulong nyo. Gusto nyong sarahan, isaran nyo. Pakinggan nyo muna.
And that is part of the law. Gemma Pasyente, lumaki kasi ulo ni Mike Abe. Kala niya siya ang boss. Oo nga eh. Alam mo, kadalasan, ako it's just a matter of time again. Nakikita ko pag ang tao lumalaki ang ulo, orasan mo yan. 1 year, 5 years, 10 years, babagsak yan. Yaan ang downfall ng karamihan ng tao. Ano? Tambalos-los. Anong ibig sabihin ng tambalos-los? In your ambition, don't be tambalos-los. Yan ang sabi ni BP Sara. Anong ibig sabihin? Sa iyong ambisyon, gawin mo ng tama. At higit sa lahat, huwag lalaki ulo. Dapat yun, chine-check mo yung sarili mo. Lumalaki ba ulo ko? Lumalaki ba ulo ko? Dapat ganun ang tanong natin sa ating sarili. Tanungin mo yung sarili mo. At this is a daily. Ito, advice ko lang. This is a daily thing. Araw-araw po ito. Hindi yung, lumaki ba ulo ko ngayon? Tapos after 1 year, magtatanong, hindi. Tanungin mo sarili mo, lumalaki ba ulo ko ngayon? Kasi yan? Yung paglaki ng ulo, yan? Subtle yan. Di mo napapansin. Pumapasok yan. Kita mo nangyari kay Mike Abe. Ngayon, pag sinabihan mo siya, alam mo Mike Abe, ang laki ng ulo mo. Tatanggapin ba niya? I don't think so tatanggapin niya. Mag-i-excuse yan kung... So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin ang isang panghihinayang ni Coach Ali. Alright, okay. Narinig nyo na. Naniningil. Mike Abe, wala ka daw utang na loob. Sabi ni Coach Ali. Anong masasabi mo dito, Mike Abe? Alam nyo, sa totoo lang, ngayon ko lang napag-alaman na ito pala ay nagtrabaho si Mike Abe sa SM9. Pero wala po akong nakikitang mali kung si Mike Abe ay namulat na sa katotohanan. Oo. Di ba? Mawalang galang na ho. Sabi ni Coach Ali, binihisang ka daw, Mike Abe ng SM9. Gaano po ba ito katotoo? Dapat may ribat ka dito kay Coach Ali. Mike Abe, calling your attention, please. Diba? Oh. Okay lang daw sana na punain ang SM9, pero wag naman daw araw-araw. Wag nyo naman daw kuno araw-arawin. Diba? Okay. Ang sabi ni Coach Ali, dahil nga sa kay Silis at Badoy, or sa ng franchise ng SM9, ay hindi daw dumadaan sa due process. Coach Ali naman, ano bang ginagawa ngayon ng Kongreso? 'Di ba, nasa due process? 'Di ba? Ano palang gusto nyo? Di kung hindi po dumaan yan sa due process na hanggang ngayon iniimbestigahan yan, di sana automatically tinanggal na ang franchise niyan. 'Di ba? Kung sa tingin nyo hindi dumadaan sa due process, 'di ba? O nasaan ngayon? 'Di ba? Sinuspindi sila ng MTRCB, NTC, dahil din sa pag-imbestiga ng Kongreso at nag-base sila doon. Saan ba sila magbe-base? Totoo naman na nag-violate ang dalawang angkor nila sa Section 4. Hindi nyo ba naintindihan yung Section 4 na sinasabi ng Kongreso? Na kung tutuusin, pwede na nga ho sila tanggalan ng franchise. Kaso nga lang, pinagbigyan ho sila. Iniimbestigahan. Diba? Para sa akin, dumaan sa due process. At kung ito man si Mike Abe, na masama ang loob mo, ito siguro siya is namulat na. Alam niya kung ano ang mali at alam niya kung ano ang totoo. Granting na nagtrabaho siya dati sa SM9, wala na ba siyang karapatan para punain ang dati niyang tinatrabahuan? Kung sa tingin niya ay mali na ang ginagawa. Di ba? Yan ang taong masasabi kong may isip at talino, na marunong magtimbang ng lahat, na alam ng mali, siyempre, aalma ka na. Di ba? Hindi masama yan, Coach Ali. At sa sinasabi mong kagaya kay Bantag, hindi dumadaan sa due process, walang mga ebidensya, kaya naman pala patuloy pa rin ang tago-taguan ni Bantag ngayon. Dahil wala pala siyang kasalanan. Coach Ali, take note, kapag ang tao ay tumatago, ibig sabihin, guilty po yan. Guilty po yan. Dahil kapag ang tao walang kasalanan, ay siya mismo ang susuko ng kanyang sarili para linisin ang kanyang
sarili. Di ba? Tama, mali. Di ba? O, ngayon, masakit sa loob nyo. Nang iilan na mga DDS ay namulat na. Di ba? Hindi masama ang magmulat, Coach Ali. Di ba? Kung kayo ho ay patuloy pa rin, na diehard pa rin, at hindi kayo marunong pumuna ng mali, at sa palagay nyo puro kayo tama, puro tama ang ginagawa ng inyong mga iniidolo, nasa sa inyo po yun, Coach Ali. Di ba? Ngayon, ganito na ho kayo. Kanya-kanya kayong pasiklaban, kanya-kanya kayong labasan ng baho. Diba? So yun lang ho, mga ka-action, mga kakamping, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.